Dama-dami na naman ang kaso ng COVID-19 mula sa Hong Kong, Singapore at India. Saan nga ba nagmula ang COVID-19? Paano kumalat ang COVID-19? Panibagong kasinungalingan na naman ng China. Binabaluktot ng China kung saan nagmula at sino may kasalanan, sinisisi sa Amerika ang lahat. Halina't tunghayan natin ang katotohanan. Kung bago ka lang sa channel ko, paki-click subscribe, like and share para laging ka-updated sa mga bagong videos. Maraming salamat po. Ang China ay nakakaranas ng pagtaas ng mga sakit sa paghinga, partikular na ang HMPV, habang papalapit ang taglamig. Ang mga ospital ay nalulula, na may takot sa isang krisis sa pangangalagang pangkalusugan. Hinaharap ng China ang pagsiklab ng human metapneumovirus, HMPV, 5 taon pagkatapos ng pandemya ng COVID-19. Ang mga ulat at mga post sa social media ay nagmumungkahi na ang virus ay mabilis na kumakalat, kasama ang ilan na nagsasabing ang mga ospital at crematories ay nalulula. Ang mga video na ibinahagi online ay nagpapakita ng mga masikip na ospital, kung saan ang ilang mga gumagamit ay nagsasabi na maraming mga virus, kabilang ang influenza A, HMPV, mycoplasma pneumonia, at COVID-19, ay kumakalat. May mga nagsasabing nagdeklara na ng state of emergency ang China, kahit na hindi pa ito nakumpirma. Ang HMPV ay kilala na nagdudulot ng mga sintomas na tulad ng trangkaso at maaari ring magpakita ng mga sintomas na katulad ng COVID-19. Mahigpit na sinusubaybayan ng mga opisyal ng kalusugan ang sitwasyon habang kumakalat ang virus. Susunod, ang China ay nahaharap sa pagdami ng maraming virus, kabilang ang influenza A, HMPV, mycoplasma pneumonia, at COVID-19, napakaraming mga ospital at crematorium. Ang mga ospital ng mga bata ay partikular na nahihirapan sa pagtaas ng pneumonia at mga kaso ng white lung. Ang China ay malamang na maapektuhan ng iba't ibang mga nakakahawang sakit sa paghinga sa taglamig at tagsibol, sinabi ni Con Biao, isa pang opisyal, sa kumperensya ng balita. Sinabi niya nang walang elaborasyon na ang kabuuang bilang ng mga kaso sa taong ito ay magiging mas maliit kaysa noong nakaraang taon. Ang mga kamakailang kaso na natukoy ay kinabibilangan ng mga pathogens gaya ng rhinovirus at human metapneumovirus, na may mga kaso ng human metapneumovirus sa mga taong wala pang 14 na taong gulang na nagpapakita ng pataas na trend, lalo na sa hilagang mga lalawigan. Nakakaranas ang Asia ng bagong wave ng mga kaso ng COVID-19, na may malalaking pag-akyat sa mga maimpluwensyang sentrong pinansyal tulad ng Hong Kong at Singapore. Ang mga awtoridad sa kalusugan sa rehiyon, kabilang ang Thailand at China, ay nakakakita din ng mga bagong aktibidad at tunog ng mga alarma ng isang mas malawak na pagsiklab sa rehiyon sa isang panahon na karaniwang nailalarawan sa pamamagitan ng pagbaba ng mga sakit sa paghinga. Sa Hong Kong, ang Center for Health Protection ay naglabas ng pampublikong alerto kasunod ng matinding pagtaas ng mga impeksyon. Sinabi ni Albert Au, pinuno ng sangay ng nakakahawang sakit ng center, na ang porsyento ng mga sample ng paghinga na nagpositibo sa virus ay umabot sa pinakamataas na antas nito mula noong nakaraang taon. Ang lungsod ay nagkaroon ng 31 malalang kaso sa linggong natapos noong 3 ng Mayo, ang pinakamataas nitong lingguhang bilang sa mahigit 12 buwan. Bukod sa mas mataas na positibong pagsubok, napansin din ng mga awtoridad ang lumalaking viral load sa pagsubaybay sa dumi sa alkantarilla, isang tagapagpahiwatig ng mas malawak na pagkalat ng komunidad. Ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan ng lungsod ay dumarating na ngayon sa ilalim ng presyon, na may dumaraming bilang ng mga residente na nagpapakita para sa paggamot ng mga sintomas na nauugnay sa COVID sa mga ospital at klinika. Hindi rin naligtas ang sektor ng entertainment dahil nagpositibo rin ang top Hong Kong singer na si Eason Chan at nakitang nakansela ang kanyang mga planong concert sa Taiwan. Ang kanyang kaso ay nagpapataas ng kamalayan sa mga tao at binigyang diin ang pangangailangan para sa patuloy na pag-iingat. Ang Singapore ay nahaharap sa isang katulad na sitwasyon, kung saan ang Ministry of Health ay nag-uulat ng 28% na pagtaas sa mga kaso ng COVID-19 sa parehong linggo, na nagdala ng tinatayang bilang ng mga impeksyon sa 14,200. Ang mga admission sa ospital ay tumaas ng humigit kumulang 30%, na nag-udyok sa gobyerno na maglabas ng una nitong pangunahing update sa virus sa halos isang taon. Iniugnay ng mga opisyal ang pag-akyat sa pagbaba ng kaligtasan sa sakit sa populasyon,
sa halip na ang paglitaw ng isang mas malala o naililipat na variant. Sinabi ng ministry na walang indikasyon ng mas malaking virulence sa mga strain na kasalukuyang nagpapalipat-lipat, ngunit hinimok ang mga vulnerableng grupo, kabilang ang mga matatanda at immunocompromised, na isaalang-alang ang mga booster vaccination. Sa mainland China, ang Chinese Center for Disease Control and Prevention ay nag-ulat na ang hospital COVID test positivity rate ay higit sa doble sa 5 linggo bago ang ika-4 ng Mayo, na nagpapahiwatig ng simula ng isang potensyal na alon na katulad ng tag-init ng 2023. Ang Thailand ay nag-ulat ng 33,030 COVID-19 na kaso noong nakaraang linggo, na may hindi bababa sa 6,000 na impeksyon na naiulat sa Bangkok, sinabi ng Department of Disease Control ng bansa. Sinabi nito na ang mga kaso ng coronavirus na naitala sa pagitan ng ika-11 ng Mayo at 17 ay nadouble mula sa 16,000 na mga kaso na iniulat noong nakaraang linggo. Ang mga ulat ng lokal na media ay nagpapahiwatig na sa kabuuang bilang ng mga impeksyon, 1,918 na individual ang na-hospital, habang 2 pagkamatay ang naiulat mula sa mga lalawigan ng Sukhothai at Kanchanaburi. Ang bagong alon ng mga impeksyon sa COVID-19 ay nakakaapekto sa mga taong may edad sa pagitan ng 30 hanggang 39 sa Thailand, habang pinapayuhan ng mga awtoridad ang mga mamamayan na magsuot ng mga face mask at gumamit ng antigen test kit, ATK, kung magkakaroon sila ng mga sintomas ng lagnat, ubo o pagkapagod. Nakikita ng India ang bagong pagtaas sa mga kaso ng COVID-19. Ang kailangan mong malaman tungkol sa bagong, mabilis na kumakalat na mga sub-variant, matapos makita ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa Singapore at Hong Kong, ang India din, ay nakakakita ng pagtaas ng mga kaso ng COVID, lalo na sa mga lungsod tulad ng Mumbai, Chennai, at Ahmedabad. Bagamat mababa pa rin ang kabuuang bilang ng mga kaso kumpara sa mga naunang pag-alon, mahigpit na binabantayan ng mga opisyal ng kalusugan ang sitwasyon. Nag-uulat ang Mumbai ng mga bagong kaso. Nakakita ang Mumbai ng 75 bagong kaso ng COVID-19 noong Mayo lamang. Ito ay isang malaking pagtalon kumpara sa 106 na mga kaso na iniulat mula Enero hanggang Abril sa buong estado ng Maharashtra. Hindi bababa sa 16 na mga pasyente ang kasalukuyang nasa mga ospital. Ang COVID-19 ay nananatiling endemic, ngunit kadalasan ay banayad kahit na sinabi ng World Health Organization na tapos na ang pandemya noong Mayo taong 2023, patuloy na kumakalat ang COVID-19 sa buong mundo. Sa India, ang karamihan sa mga bagong kaso ay banayad. Iminumungkahi ng mga eksperto sa kalusugan na ang mga tao, lalo na ang mga matatanda, mga buntis na kababaihan, at mga may problema sa kalusugan, ay dapat magsimulang sumunod muli sa mga pangunahing hakbang sa kaligtasan. Kabilang dito ang pagsusuot ng mask sa loob ng bahay, madalas na paghuhugas ng kamay, at pag-iwas sa mga matataong lugar kung posible. Ang biglaang pag-akyat ay hinihimok ng 2 mabilis na kumakalat na subvariant of 0.7 at NB.1.8 na parehong mga inapo ng linya ng JN.1 na subvariant mismo ng Omicron strain. Inuri ng World Health Organization, WHO, ang JN.1 bilang isang variant ng interes, dahil sa mabilis na paghahatid nito, bagamat hindi pa ito na label na variant of concern, kahit man lang sa ngayon. Ang mga inapo nito, LF.7 at NB.1.8, ay nasa ilalim na ngayon ng pandaigdigang pagmamasid. Ano ang nagtutulak sa matalim na spike? Ang matalim na pagtaas ng mga kaso ay pangunahing nauugnay sa mas mataas na transmissibility ng mga subvariant na ito at isang unti-unting paghina ng kaligtasan sa sakit sa populasyon. Nangangahulugan nito na habang ang lahat ay nagkaroon ng COVID sa ilang mga punto sa kanilang buhay, ang kaligtasan sa sakit na iyon ay natural na bumababa ngayon. Ang pagbabagong ito sa variant dominance ay humantong sa isang 28% na pagtaas ng mga impeksyon sa Singapore sa linggong magtatapos sa 3 ng Mayo taong 2025. Gayun din, ang Hong Kong ay may napansin na malaking pagtaas sa mga kaso, kung saan ang positibong pagsusuri sa COVID-19 ay tumalon mula 6.21% hanggang 13.66% sa loob ng 4 na linggong yugto, na nagpapahiwatig ng mabilis na pagkalat ng mga variant na ito. Sinasabi ng mga eksperto na ang pagtaas ay naiimpluwensyahan din ng pinababang proteksyon mula sa mga naunang impeksyon o pagbabakuna, pagtaas ng paghahalo sa lipunan, at nakaka-relax na pag-iwas sa pag-uugali.
Nagsimula ang kamakailang outbreak sa Wuhan, isang lungsod sa lalawigan ng Hubei ng China. Ang mga ulat ng mga unang kaso ng COVID-19 ay nagsimula noong Disyembre taong 2019. Ang mga coronavirus ay karaniwan sa ilang uri ng hayop, tulad ng mga baka at kamelyo. Bagamat bihira ang paghahatid ng mga coronavirus mula sa mga hayop patungo sa mga tao, ang bagong strain na ito ay malamang na nagmula sa mga paniki, kahit na ang isang pag-aaral ay nagmumungkahi na ang mga pangolin ay maaaring ang pinagmulan. Gayunpaman, nananatiling hindi malinaw kung paano unang kumalat ang virus sa mga tao. Sinusubaybayan ng ilang ulat ang mga pinakaunang kaso pabalik sa isang seafood at market ng hayop sa Wuhan, China. Ang doktor na Tsino na pinagsabihan dahil sa pagkalat ng tsismis, matapos niyang bigyan ng babala ang mga kasamahan tungkol sa paglitaw ng COVID-19 ay opisyal na pinawalang sala ng isang pagsisiyasat sa kanyang pagkamatay. Gayunpaman, ang ulat ay binatikos din dahil sa hindi sapat na paglalayo, pagkatapos nitong irekomenda lamang na bawiin ang pagsaway laban kay Dr. Li Wenliang. Nag-post si Li sa isang group chat kasama ang iba pang mga medics tungkol sa ilang mga pasyente na nagpapakita ng mga senyales ng isang bagong sakit na tulad ng SARS noong unang bahagi ng Disyembre, bago pa umamin ang mga awtoridad ng China sa pagsiklab ng isang novel coronavirus. Ikinulong ng pulisya si Li pagkaraan ng ilang araw para sa pagkalat ng maling alingawngaw, at pinilit siyang pumirma sa isang dokumento ng pulisya na umaamin na siya ay malubhang nakagambala sa kaayusan ng lipunan, at lumabag sa batas. Sinabi ng mga opisyal na 8 tao ang nadisiplina dahil sa pagkalat ng tsismis kaugnay ng virus, ngunit hindi malinaw kung isa si Li sa mga yon. Makalipas ang isang linggo, nagkaroon ng lagnat ang 34 na taong gulang na doktor at kalaunan ay nai-publish ang kanyang account online. Matapos ma-diagnose na may COVID-19 sa katapusan ng Enero, namatay siya noong unang bahagi ng Pebrero dahil sa virus. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng galit sa China, partikular sa mga gumagamit ng internet. Ang mga censor ay napuspos ng isang alon ng mga kritikal na post, kabilang ang ilan na sinisisi ang gobyerno. Ang hindi pangkaraniwang antas ng galit ng publiko na nakadirekta sa Chinese Communist Party ay humantong sa makapangyarihang internal na anti-corruption body nito at ang pinakamataas na anti-corruption agency ng bansa na nagdedeklara ng mga investigador na pupunta sa Wuhan para sa isang komprehensibong investigasyon sa mga problemang iniulat ng publiko tungkol kay Dr. Li Wenliang. Ang pangunahing rekomendasyon ay para sa mga awtoridad ng Wuhan na kilalanin ng mga pulis na samaway kay Li. Sinabi nito na dapat silang managot sa hindi pagsunod sa mga tamang pamamaraan at dapat na bawiin ang pasaway. Iyon ba, sabi ng isang user sa Weibo na mala Twitter ng China, sapat na maiwasan at mapaghandaan ng mundo ang mga epidemya at pandemya sa hinaharap. Ikinwento ng WHO kung paano noong ika-31 ng Disyembre taong 2019, kinuha ng tanggapan ng bansa nito sa China ang pahayag ng media mula sa mga awtoridad sa kalusugan sa Wuhan tungkol sa mga kaso ng viral pneumonia sa lungsod. Sa mga linggo, buwan at taong ahensyang pangkalusugan ng UN. Habang minarkahan natin ang milestone na ito, maglaan tayo ng sandali upang parangalan ang mga buhay na nabago at nawala, kilalanin ang mga nagdurusa mula sa COVID-19 at long COVID, magpahayag ng pasasalamat sa mga manggagawang pangkalusugan na nagsakripisyo ng labis para pangalagaan tayo, at mangakong matuto mula sa COVID-19 upang bumuo ng isang malusog na bukas. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe upang manatiling updated para sa mga bagong content natin. Maraming salamat sa panunood.